Mga kapatid, may isang tanong na tila simple, ngunit tumatagos sa pinakaugat ng ating pananampalataya. Alin ang pinakamahalagang utos? Hindi siya nagbigay ng mahabang listahan. Hindi siya nagsalita tungkol sa mga ritual. Hindi siya naglatak ng komplikadong batas. Dalawa lamang ang kanyang sinabi, ngunit iyon na ang lahat. Ibihin mo ang Panginoong Diyos at ibahin mo ang iyong kapakayan na iyong sarili. Sandaling katahimikan, pero mga kapatid, ang nakakagulat ay hindi ang dalawang utos na ito, kundi kung paano niya sila pinag-isa. Hindi niya sinabi, ibigin mo muna ang Diyos at kung may oras ka pa, saka ang kapwa. Hindi niya sinabi, sapat na ang mahalin ang Diyos. Hindi. Ang dalawang ito, hindi maring paghiwalayin. Parang dalawang mukha ng isang barya. Bumagal ang tinig, mas lalong lumalim. Hindi mo maring sabihin, mahal ko ang Diyos kung malamig ang puso mo sa kapwa. Hindi mo maring itas ang kamay mo sa panalangan, pero sarado ang puso mo sa pahihirapin ni Jehova. Hindi mo maring umawit ng awit ng papuri, pero puno kang paghato, galit, at pagwawalang bahala. Magkapatid, kung ang pag-ibig mo sa Diyos ay hindi nagiging pag-ibig sa tao, hindi pa iyon tunay na pag-ibig. Tingnan ninyo ang mundo ngayon, nabubuhay tayo sa isang panahon na maraming nagsasalita tungkol sa pananampalataya. Ngunit kulang na kulang sa pagkatao at malasakit. May mga taong kayang makipagtalo tungkol sa relihiyon sa social media, pero hindi kayang makinig sa sariling pamilya. May mga taong nagpo-post, mga talata sa Biblia, pero hindi makapagsalita ng pabutihan sa isang taong nasasaktan. May mga taong nagsisimba linggo-linggo, pero pinababayaan ang magulang, nasasaktan ang asawa, at lumalayo sa sariling anak. Mga kapatid, ito ay isang mapanganib na paghihiwalay. Kapag ang pag-ibig sa Diyos ay nahiwalay sa pag-ibig sa kapwa, ang pananampalataya ay nagiging hungka. Sandaling katahimikan, may isang ina, nagsisimba araw-araw, nagdarasal habi-habi, pero palaging sumisigaw sa kanyang anak, hindi nakikinig, hindi niyayakap kapag kailangan siya. May isang ama, napaka-relihiyoso sa labas, pero malamig at malayo sa loob ng tahanan. May isang kabataan, nagbabahagi ng malaalim na mensahe, pero punong inggit, pakahambing at pakatol. Mga kapatid, kailangan nating itanong sa sarili, ang pananampalataya ko ba ay nakikita sa paraan ng pakikitungo ko sa iba? Bumigat ang tinig, naging mas taos puso, dahil hindi mo maaring ihiwalay ang Diyos sa tao. Mahal mo ang Diyos sa paraan ng pagmamahal mo sa taong inilalagay niya sa harap mo araw-araw. Maaring ang taong iyon ay isang taong nakakapagod mahalin, isang katrabahong mahirap pakisamahan, isang taong nakasakit sa iyo, at doon mismo nasusubo ang pag-ibig mo sa Diyos. Mga kapatid, sa mundong punong kaguluhan ngayon, madigmaan, pagkakahati-hati, krisis ng tiwala, pusong nagiging malamig, mabilis sumusga, mabagal umunawa. Hindi kailangan ng Diyos ng mas maraming taong nagsasalita tungkol sa pag-ibig. Kailangan niya ng mga taong isinasabuhay ang pag-ibig sa maliliit, sa pang-araw-araw. Mahina, mabagal, malalim. Ngayon, huwag mo lamang itanong, nagdasal ba ako ng sapat? Itanong mo, nagmahal ba ako ng sapat? Sandaling katahimikan pagtatapos, dahil ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa ay hindi dalawang magkaibang landas, kundi iisang daan. At kung tatahakin mo ang landas na iyon, hindi mo lamang matatagpuan ang Diyos, kundi ikaw ay magiging tanda ng kanyang presensya sa mundong ito. Mga kapatid, may isang katotohanang napakalinaw, napakatapat, ngunit napakahirap tanggapin. Hindi mo maring mahalin ang Diyos kung hindi mo kayang mahalin ang kapwa. Sandaling katahimikan,
Mabigat pakinggan, pero hindi ito galing sa tao lamang. Ito ay diwang banal ng kasulatan. Pakisipan mo ito, ang Diyos hindi mo nakikita. Ngunit ang tao, nakikita mo araw-araw. Ang Diyos, hindi mo nahahawakan. Ngunit ang tao, maari mong alagaan o saktan. Ang Diyos, hindi mo naririnig ng direkta. Ngunit ang tao, nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ng kanyang mata, ng kanyang sakit, ng kanyang tahimik na paghingi ng tulong. Mga kapatid, at gayon pa man, may mga taong nagsasabi, mahal ko ang Diyos. Ngunit hindi nila kayang mahalin ang taong nasa tabi nila. May mga taong tahimtim magdasal, pero malamig ang puso sa naghihirap. May mga taong mukhang makadiyos, pero madaling himusga, madaling maktulak palayo, madaling manakit. Bumagal ang tinig, mas lalong lumalim. Medyo tapat tayo sa sarili natin. Kung hindi mo kayang mahalin ang taong nakikita mo, paano mo mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita? Hindi ito tanong para kondenahin ka, kundi para gisingin ka. Tingnan ninyo ang mundo ngayon. Maraming naniniwala sa Diyos, pero kakaunti ang tunay na nagmamahal. Madaling magsalita tungkol sa Diyos, pero mahirap magpatawad. Madalang dumalo sa mga ritual, pero mahirap maglingkod ng may kababaang loob. Madaling magsabi na amen, pero mahirap magsabi nga patawad at salamat. Mga kapatid, ang pananampalatayang walang pag-ibig ay anyo lamang. At ang pag-ibig hindi lang damdamin, ito ay kilos. Mahina, mas taos puso. Paano mo minamahal ang Diyos? Hindi lang sa panalangin izisi, kundi sa paraan ng pakikitungo mo sa taong nakakainis sa iyo, taong nakasakit sa iyo, taong iniwasan mo. Doon mismo, nagiging totoo ang pag-ibig mo sa Diyos. Mga kapatid, sa mundong punong pakakahati-hati ngayon, mas malayo ang globe. Enige tao sa isa't isa. Mais malamig, mais puno enige pagdududa. Marahil ang pinakakailangan ng mundo ay hindi mas maraming salita, kundi mas maraming taong marunong magmahal, mahina, mabagal, malalim. Ngayon, huwag mo lang itanong, naniniwala ba ako sa Diyos? Itanong mo, nakmamahal ba ako na kapa? Sandaling katahimikan pagtatapos. Dahil ang pag-ibig sa Diyos, hindi nasusukat sa sinasabi mo, kundi sa paraan ng pagmamahal mo sa taong inilalagay niya sa harap mo. At kung isa sa buhay mo ito, hindi ka lamang maniniwala sa Diyos, kundi gagawin mong nakikita siya sa pamamagitan ng iyong buhay. Mga kapatid, kapag naririnig natin ang turo ni Chua Jesu, ibehin mo ang iyong kapa, kaya na iyong sarili. Karaniwan, nakatuon tayo sa dalawang bagay, ang mahalin ang Diyos at mahalin ang kapwa. Ngunit may isang bahagi na pakahalaga na madalas nating nakakalimutan. Sandaling katahimikan, yun ay kaya na iyong sarili. Mga kapatid, hindi mo kayang mahalin ang iba kung hindi mo kayang mahalin ang sarili mo. Maaring kakaiba pakinggan, pero ito ay isang malalim na katotohanan. Medyo tapat tayo sa sarili natin. Ilang tao ang mabait sa labas, mapagbigay, handang magsakripisyo, pero sa loob, punong paghusga sa sarili, kawalang kumpiyansa at pagmamalit sa sarili. Ilang tao ang tumutulong sa iba, pero hindi kayang patawarin ang sarili. Ilang tao ang laging gustong mapasaya ang lahat, pero naniniwala na hindi sila sapat, na hindi sila karapat dapat mahalin. Mga kapatid, iyan ay hindi pag-ibig. Iyan ay sugat. Bumagal ang tinik. Mas lalong lumalim ang mundo ngayon, maraming itinuturo sa atin. Pero unti-unti tayong pinapalimot sa ating sariling halaga. Ang social media, araw-araw kang ikinukumpara sa iba. Ang tagumpay, sinusukat sa pera, sa posisyon, sa panlabas na anyo. At kung hindi mo iyon maabot, nagsisimula kang maniwala. Hindi ako sapat,
wala akong halaga. Hindi ako karapat dapat mahalin. Mga kapatid, pakinggan mo ito at sana ay paniwalaan mo. May halaga ka hindi dahil sa nagagawa mo, kundi dahil sa kung sino ka sa mata ng Diyos. Ikaw ay nilikha sa pag-ibig. Tinawag ka na may dangal. Minamahal ka kahit sa iyong kahinaan. Kaya bakit? Napakaigpit mo sa sarili mo. Bakit kaya mong patawarin ang iba? Pero hindi ang sarili mo. Bakit sinasabi mo sa iba, ayos lang yan. Pero sa sarili mo, sinasabi mo, ang sama ko, mga kapatid, ang hindi pagmamahal sa sarili ay isang malaking hadlang sa pagmamahal sa iba. Dahil hindi mo may bibigay ang wala sa iyo. Mahina, mabagal, malalim. Kung ang puso mo ay puno mapahus ka sa sarili, madali kang humusga sa iba. Kung puno ka ng insecurities, mahihirapan kang matuwa sa tagumpay ng iba. Kung hindi ka naniniwalang ikaw ay minamahala, mahihirapan kang maniwala na ang iba ay karapat dapat mahalin. Mga kapatid, hindi lang tayo inaanyayahan ng Diyos na mahalin ang iba, inaanyayahan niya rin tayo na tingnan ang ating sarili sa kanyang mata. Isang tingin na hindi humahatol, kundi nakpapakaling. Isang tingin na hindi pumupuna, kundi nakaunawa. Isang tingin na hindi naktutulak palayo, kundi tumatanggap sandaling katahimikan. Ngayon, marahil ang kailangan mo, hindi lang patawarin ang iba, kundi patawarin ang sarili mo. Marahil ang kailangan mo, hindi lang mahalin ang iba, kundi matutong mahalin ang sarili mo sa tamang paraan. Mga kapatid, ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay pagtanggap na ikaw rin ay nilihang dapat mahalin. Pagtatapos malalim, tahimik. Kaya ngayon, kapag narinig mo ang utos, ibigin mo ang iyong kapakayan na iyong sarili. Huwag mong kalimutan ang huling bahagi, kaya na iyong sarili. Dahil kapag natutunan mong mahalin ang sarili mo, mas mamahalin mo ang iba ng todo. At sa sandaling iyon, ang pakibak mo hindi napilit, kundi magiging natural na daloy mula sa pusong gumaling anapunong pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, may isang katotohanang napakapinong unawain, madaling malito, ngunit napakahalaga sa ating pananampalataya. Ito ay, ang pagmamahal sa sarili ay hindi ang pinakamataas na utos. Hindi ito nauna sa Diyos at hindi rin ito nauna sa kapwa. Ngunit sandaling katahimikan, ang katotohanang isinama ito ni Chuagye, susa utos, ay nakpapakita na ito ay mahalaga pa rin. Mga kapatid, kailangan nating maunawaan ito ng tama upang hindi tayo mahulog sa dalawang maling direksyon. Ang una ay ang pagiging makasarili. Inisip lang ang sarili, inuna ang sariling damdamin, itinataas ang sarili higit sa lahat. Ang ikalawa ay ang pagkalimot sa sarili. Laging nagsasakripisyo ng walang hangganan. Laking nakbibigay pero naubos na sa loob. Inaalagaan ang iba, pero pinababayaan ang sariling kaluluwa at ang dalawang ito ay hindi kaluban ng Diyos. Bumagal ang tinig, mas lalong lumalim. Nang sabihin na Panginoon, ibigin mo ang iyong kapakayan na iyong sarili. Hindi niya sinabi, unahin mo ang sarili mo. Ngunit hindi rin niya sinabi, kalimutan mo ang sarili mo. Inilagay niya ang pagmamahal sa sarili sa tamang lugar nito. Hindi ito ang sentro, kundi ang pundasyon. Mga kapatid, hindi ka makapagbibigay kung ikaw ay lubos na walang laman. Hindi mo matutulungan ang iba kung ikaw mismo ay bumabaksak sa loob. Hindi ka makapagmamahal ng maayos kung ang tingin mo sa sarili mo ay wala kang halaga. Tingnan ninyo ang mundo ngayon. May mga taong sumusunod sa ideya ng self-love, pero sa totoo lang, pinapalaki lang ang ego. Ang unit mayroon ding iba,
na laking nagsasakripisyo, laking naktitiyes, hanggang sa mawala na ang kanilang sarili, mawala ang saya, mawala ang kapayapaan. Mga kapatid, hindi ka tinatawag ng Diyos na maging ubos at hindi ka rin tinatawag na maging makasarili. Tinatawag ka niya na magmahal ng tama, mahinamabaga, malalim. Ibigin ang Diyos higit sa lahat. Ibakan ang kapwa ng tutu at ibakan ang sarili ng may kababang loob. Ang pagmamahal sa sarili ay hindi pag-angat sa sarili, kundi pagtanggap na ako rin ay nilikhang Diyos at ako rin ay karapat dapat alagaan, pagalingin at mahalin. Sandaling katahimikan, ngayon, marahil ang kailangan mo ay hindi mahalin ang sarili mo sa paraang itinuturong mundo, kundi mahalin ang sarili mo sa paraang itinuturong Diyos. Pagtatapos tahimik malalim, dahil kapag inilagay mo ang pagmamahal sa sarili sa tamang lugar, mas mamahalin mo ang Diyos ng mas malalim at mas mamahalan mo ang kapwa ng mas mayas. At doon, ang buhay mo ay hindi na magiging labanan sa pagitan ng pagbibigay at pagkawala, kundi magiging isang daloy ng biyaya, puno na balansa at tunay na buhay. Mga kapatid, may isang napakagandang katotohanan na madalas nating hindi napapansin. Kapag tinitignan natin ang buhay ni Chuaji Su, karaniwan nakikita natin siya bilang isang taong laging nagbibigay, laking nagsasakripisyo, laking naklilingkot. Ato, totoo iyon, ngunit mga kapatid, may isa pang bahagi, tahimik, ngunit napakahalaga, si Jesus, marunong mag-alaga ng kanyang sarili. Sandaling katahimikan, hindi siya nabuhay sa pagkaubos. Hindi niya hinayaang lamunin siya ang lahat ng pangangailangan ng tao. Hindi niya sinubukang mapasaya ang lahat. Alalahanin ninyo, may mga sandali na siya ay umaalis mula sa karamihan, pumupunta sa tahimik na lugar upang manalangin, magpahinga, at mapag-isa kasama ang Ama. May mga pakakataw na hinahanap. Siyang nga tao, ngunit hindi siya agad bumabalik. Hindi dahil hindi niya sila mahal, kundi dahil alam niya na hindi lahat ng pangangailangan kailangang tugunan agad. Mga patid, si Jesus ay nagtatakda rin ng hangganan. Hindi niya pinagaling ang lahat sa isang araw. Hindi niya inayos ang lahat ng problema agad-agad. Hindi siya naksabinan, sa bawat hiling. Bumagal ang tini, mas lalong lumalim. At ito ay napakahalaga. Hindi kailanman nawala si Jesus sa kanyang sarili habang minamahal niya ang iba. Tingnan ninyo ang buhay natin ngayon. Ilang tao ang laging gustong mapasaya ang iba. Laking nagsasabang sika, kahit pakot na sa loop. Ilang tao ang hindi marunong magpahinga, hindi marunong tumanggi, hindi marunong magtakdang hangganan dahil natatakot silang maunawaan ng mali. Ohus kawahan, matawak na makasarili. Mga patid, matuto tayo kay Jesus. Ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay karunungan, ito ay pagiging ganap, ito ay bahagi ng tunay na pag-ibig, mahina, mabagal, malalim. Kung si Jesus mismo ay naglaan ng oras para magpahinga, ay nahanap ng katahimikan para manalangin, at marunong magsabi na hindi, bakit mo iniisip na kailangan mong laging nandiyan, laking tumutukon, laging nagsasakripisyo, hanggang sa maubos ka? Mga kapatid, hindi ikaw ang tagapagligtas. Hindi mo kayang laktas ang lahat. Hindi mo kayang gawin ang lahat. At hindi ka nito pinapababa. Sa katunayan, kapag natutunan mong huminto, magpahinga, at magtakdang ang hangganan, nabubuhay ka sa paraang katulad ni Jesus. Sandaling katahimikan. Ngayon, marahil ang kailangan mo,
ay hindi makpursigi pa ng higit, kundi makpahinga ng tama, hindi makbigay ng makbigay, kundi malaman kung kailan hihinto, pagtatapos tahimik, malalim. Dahil ang tamang pag-ibig ay hindi ang mawala ang sarili, kundi ang ingatan ang sarili upang makapagpatuloy sa pagmamahal. At kapag natutunan mong alagaan ang sarili mo sa presensyang Diyos, hindi ka lamang mabubuhay ng mas maayos, kundi mamahal ka na mas malalim at mas toto. Mga kapatid, may isang talk po sa Ebanghelyo na tila simple, ngunit napakalalim. Isang babae lumapit kay Chuadye, dala ang isang mamahaling pabango at sa harap ng lahat ibinuhos niya ito kay Jesus. Sandaling katahimikan, isang kilos enerhe pag-ibig, isang kilos na paggalang, isang kilos ng lubos na pagbibigay. Ngunit alam ninyo kung ano ang nangyari? May mga tarun na hindi ito naunawaan. Sabi nila, sayang, napakamahal nito, dapat ibinenta na lang at ibinigay sa mahihirap. Mga kapatid, kung isipin natin, may punto sila. Praktikal, makatuwiran, parang mas tama. Pero alam ninyo kung ano ang ginawa ni Jesus. Hindi niya pinigilan ang babae. Hindi niya sinabi, hindi, huwag mong sayangin iyan. Hindi niya tinanggihan ang pag-aalaga. Hindi niya tinanggihan ang paggalang. Bumagal ang tinig, mas lalong lumalim. Sa halip, tinanggap niya. At ipinatanggol pa niya ang babae. Mga kapatid, napakalalim na aral na ito. Si Jesus na laging nagbibigay ay marunong ding tumanggap. Hindi niya itinulak palayo ang kabutihang inialay sa kanya. Hindi niya minamalit ang pagmamahal na ibinibigay sa kanya. Tinanggap niya ito ng may dignidad, ng may kapayapaan. Mga kapatid, ilang beses tayo naman ang tumatanggi. Kapag may gustong tumulong sa atin, sinasabi natin, ay, huwag na, okay lang ako. Kapag may nagmamahal sa atin, nahihiya tayong tanggapin. Kapag may nag-aalaga sa atin, inisip natin, hindi ko ito deserve. At sa likod nito, may isang maling paniniwala. Mas mabuti ang laging nagbibigay kaysa tumanggap. Pero mga kapatid, kung si Jesus mismo ay marunong tumanggap, bakit tayo hindi mahina, mabagal, malalim? Ang pagtanggap ay hindi kahinaan. Ang pagtanggap ay hindi pagiging makasarili. Ito ay kababang. Ito ay pakilala na ako rin ay nangangailangan. Mga kapatid, may mga sandali sa buhay na hindi ikaw ang makalilektas, kundi ikaw ang tatanggap ng pag-ibig. At iyon ay hindi mas mababa. Iyon ay bahaging ng pagiging daw at bahaging pagiging minamahal ng Diyos. Sandaling katahimikan. Ngayon, kung may taong gustong mag-alaga sa iyo, kung may taong gustong magmahal sa iyo, kung may kabutihang inialay sa iyo, huwag mo agad tanggihan. Tumingin ka kay Jesus, tinanggap niya. Pagtatapos, tahimik, malalim, dahil ang pusong marunong tumanggap ay pusong tunay na marunong magmahal. At kapag natutunan mong tanggapin ang pag-ibig, ang pag-alaga, ang biyaya, mas lalo mong maunawaan kung gaano kakamahal ng Diyos. Mga kapatid, madalas, napakadali nating humusga sa iba, batay lamang sa nakikita natin sa labas. Isang desisyon, isang kilos, isang pagpili, at agad tayong naglalagay na label. Makasarili, hindi kailangan. Sobra naman yan. Ngunit mga kapatid, hindi lahat ng bagay na ginagawa para sa sarili ay pagiging makasarili. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo. Ang isang simpleng kwento, ang kwento ni Jimmy. Si Jimmy ay isang masipag na tao. Walang tihol siyang nakatrabaho. Inaalagaan ang kanyang pamilya. Tumutulong sa iba at laging inuna ang pangangailangan ng lahat.
Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimula siyang makaramdam ng pagkapagod. Hindi lamang pisikal, kundi isang pagod na malalim sa loob. Pakiramdam niya, marami siyang ibinibigay, pero unti-unti, naubos siya. Mahina, bumagal ang tinig. May mga gabing mang-isa siya at tinatanong ang sarili, bakit parang ubos na ako? Kahit mabuti naman ang ginagawa ko, mga kapatid, hindi masamang tao si Jimmy. Isa lamang siyang taong nakalimot alagaan ang sarili. Isang araw, nagpasya siyang gawin ang isang bagay na hindi naunawaan ng iba. Binili niya ang matagal na niyang pinapangarap na sasakyan. At agad, may mga bulungan makasarili na siya. Sayang ang pera, sana tinulong na lang. Luho lang yan. Mga kapatid, kung titingnan sa labas, parang tama sila. Pero hindi nila nakita ang nangyayari sa loob ni Jimmy. Bumagal, mas lalong lumalim ang sasakyang iyon, hindi lang basta bagay. Ito ay isang sandaling pahinto. Isang paalala na may halaga rin siya. Isang bagong lakas upang magpatuloy. Matapos niyang gawin iyon, unti-unting nagbago si Jimmy. Hindi na siya ganun kapagod. Hindi na siya ubos na ubos. Bumalik ang saya, bumalik ang lakas, bumalik ang sarili niya. At ang pinakamaganda, hindi siya tumigil sa pagmamahal sa iba. Sa halip, mas naging totoo ang kanyang pagmamahal. Mas nakapagbigay siya ng hindi nauubos. Mga kapatid, ito ang dapat nating maunawaan. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi paglayo sa pag-ibig. Ito ay paghahanda ng puso upang magmahal ng mas matagal. Sa mundo ngayon, madalas tayong napupunta sa dalawang extreme. Maring puro sarili lang ang iniisip o kaya naman puro sakripisyo hanggang maubos. Ngunit ang landas ng Diyos ay hindi alinman sa dalawa. Mahina, mabagal, malalim. Ang landas ni Diyos ay balanse. Alam kung kailan magbibigay at kung kailan hihinto. Alam kung kailan magsasakripisyo at kung kailan magpapahinga. Mga kapatid, ngayon, kung ikaw ay pagod na, kung pakiramdam mo ubos ka na, kung marami kang ibinibigay, pero wala nang natitira, huwag mong agad husgahan ang sarili mo, kapag nais mong alagaan ang sarili mo. Sa halip, itanong mo, magkakatulong ba ito sa akin upang mas makapagbigay ako sa iba ng mas mabuti? Pagtatapos, tahimik, malalim, dahil may mga bagay na ginagawa mo para sa sarili na hindi makasarili, kundi kailangan upang hindi mo mawala ang sarili mo. At kapag nahanap mo muli ang lakas na iyon, hindi ka lamang mabubuhay ng mas mayos, kundi magiging tuloy-tuloy na bukal na pag-ibig para sa mga taong nasa paligid mo. Mga patid, may isang napakahalagang bagay na kung hindi natin maunawaan ng tama, madali tayong maliligaw sa pagmamahal sa sarili. Ito ay, ang tunay na pagmamahal sa sarili ay hindi nagsisimula sa sarili mo. Sandaling katahimikan, ito ay nagsisimula sa Diyos. Mga kapatid, sa mundo ngayon, napakaraming sinasabi tungkol sa self-love. Sinasabi ng iba, maniwala ka sa sarili mo. Unahin mo ang sarili mo. Itaas mo ang sarili mo. Ngunit kung hindi tayo mag-iingat, ang self-love ay maring maging isang banayad na anyo ng pagiging makasarili. Bumagal ang tinig, mas lalong lumalim. Dahil kung susubukan mong mahalin ang sarili mo, batay lamang sa damdamin, batay lamang sa tagumpay, batay lamang sa mga nakamit mo, ang pag-ibig na iyon ay marupok. Kapag inabigo ka, mawawala ang pagmamahal mo sa sarili. Kapag tinanggihan ka, magtutuda ka sa halaga mo. Kapag hindi ka sapat, tatalikuran mo ang sarili mo. Mga kapatid, ang tunay na pagmamahal sa sarili ay hindi maring itayo sa sarili mo lamang. Ito ay kailangang itayo sa pag-ibig na Diyos para sa iyo.
mahina, mabagal, malalim, may halaga ka. Hindi dahil matagumpay ka, hindi ka minamahal, dahil perpekto ka. Ikaw ay minamahal dahil pinili ka Diyos na mahalin. Kahit mahina ka, minamahal ka pa rin niya. Kahit nabigo ka, hindi ka niya iniwan. Kahit nahihirapan kang mahalin ang sarili mo, tinitignan ka pa rin niya ng may pagmamahal na hindi nagbabago. Mga kapatid, kapag nagsimula mong maunawaan ito, makbabago ang puso mo. Hindi mo na kailangang patunayan ang halaga mo dahil alam mo na may halaga ka. Hindi mo na kailangang ikumpara ang sarili mo sa iba dahil alam mong minamahal ka sa natatanging paraan. Hindi ka na mabubuhay sa takot dahil alam mong hindi ka nag-iisa. At mula roon, may isang napakagandang bagay na mangyayari. Ang pag-ibig na tinanggap mo mula sa Diyos, hindi lang mananatili sa iyo. Ito ay magiging lakas upang mahalin ang iba. Mahina, mabagal, malalim, magpapatawad ka, hindi dahil malakas ka, kundi dahil ikaw ay napatawad na. Magmamahal ka, hindi dahil karapat-dapat ang iba, kundi dahil ikaw ay minahal mo na. Maglilingkod ka, hindi para patunayan ang sarili mo, kundi dahil ang puso mo ay puno na. Mga kapatid, hindi mo may bibigay ang wala sa iyo. Kung ang puso mo ay walang laman, ang pagmamahal sa iba ay magiging mabigat. Ngunit kung ang puso mo ay napuno ng pag-ibig ng Diyos, ang pagmamahal ay magiging natural. Sandaling katahimikan. Ngayon, huwag mong simulan sa tanong na, paano ko mamahalin ang sarili ko? Simulan mo sa tanong na ito, naniniwala ba ako na mahal ako ni Diyos? Pagtatapos tahimik malalim. Dahil kapag naniwala ka sa pag-ibig ng Diyos, matututo kang mahalin ang sarili mo sa tamang paraan. At kapag minahal mo ang sarili mo mula sa pinagmulan na iyon, hindi ka lamang mabubuhay ng mas maayos, kundi magiging daluyan kang pag-ibig na makabot sa mundo. Sa paligid mo, mga kapatid, isipin ninyo, ang puso ninyo ay parang isang espongha. Sandaling katahimikan, ang isang espongha, makakapangha namang ng tubig kung ito ay punong tubig. Ngunit kung pipigayin mo ito, kapag ito ay tuyo na, ano ang mangyayari? Wala na itong maibibigay. Mga kapatid, ganyan din ang ating buhay. Maaring subukan mong magmahal, magsakripisyo, maglingkod. Ngunit kung ang loob mo ay walang laman, darating ang panahon, maubos ka, bumagal ang tini. Mas lalong lumalim. Tingnan ninyo ang mundo ngayon. Maraming tao na nung una ay puno enerhe, sigla at pag-ibig. Nabibigay silang oras ng lakas ngang buong puso. Ngunit sa paglipas ng panahon, napapagod sila. Nagiging irritable. Pakiramdam nila ay nagagamit sila. At nagsisimula silang maktanim ng sama na loob. At tinatanong nila ang sarili, bakit ako nakaganito? Mga kapatid, hindi dahil masama sila, hindi dahil nawala ang kanilang pag-ibig, kundi dahil binibigan nila ang isang esponghang matagal ng tuyo. Mahina, mabagal, malalim, hindi ka makapagbibigay ng pag-ibig kung hindi ka tumatanggap ng pag-ibig. Hindi mo kayang patuloy na umalalay sa iba. Kung ikaw mismo ay bumabaksak sa loob, hindi ka magiging mapagpasensya. Kung ang puso mo ay ubos na, mga kapatid, kaya nga, kailangan mong mapuno bago ka makapagbigay. Ngunit ang tanong, saan ka mapupuno? Kung sa tao, madidismaya ka. Kung sa tagumpay, hindi ka kailanman masisiyahan. Kung sa material na bagay, lagi kang makukulang. May isang pinagmumulan na hindi naubos, ang pag-ibig ng Diyos. Bumagal, mas naging malalim ang tinig. Kapag nananatili ka sa pag-ibig ng Diyos, kapag hinahayaan mong hipuin niya ang puso mo, kapag pinapayagan mong mahalin ka niya, mapupuno ang puso mo
at mula sa kapunuan na iyon. Hindi ka na magmamahal dahil obligasyon. Hindi ka na magbibigay dahil napipilitan. Magmamahal ka dahil umaapaw ka. Magkapatid, ngayon, kung ikaw ay pagod na, kung pakiramdam mo ay ubos ka na, kung nagsisimula ka ng magtanim ng sama na lupa, huwag mong pilitin ang sarili mong magbigay pa. Huminto ka muna at hayaan mong mapuno ka. Sandaling katahimikan, lumapit ka sa Diyos, hindi para gumawa, kundi para mahalin. Pagtatapos, tahimik malalim dahil ang pusong napuno, hindi natatakot magbigay. At kapag nabuhay ka bilang isang espongha na puspos ng pag-ibig ng Diyos, hindi ka lamang magmamahal ng higit, kundi magmamahal ka ng mas matagal. At hindi ka maubos. Mga kapatid, may isang katotohanang maaring mahirap tanggapin, ngunit ito ay nagpapalaya. Ang buhay ay magpapatuloy kahit wala tayo. Sandaling katahimikan, hindi titihil ang mundo, hindi hihinto ang oras, hindi guguho ang lahat kung minsan ay huminto tayo. Ngunit alam ninyo kung ano ang madalas nating ginagawa? Kumikilos tayo na parang nakasalalay sa atin ang lahat. Pinipilit nating ayusin ang lahat, tulungan ang lahat, punan ang bawat pangangailangan. At habang ginagawa natin iyon, unti-unti pinababayaan natin ang sarili natin. Bumagal ang tindi, mas lalong lumalim. Hindi tayo nagpapahinga kahit pagod na tayo. Hindi tayo humihinto kahit ubos na ang lakas natin. Hindi natin inalakan ang sarili dahil inisip natin na iyon ay pagiging makasarili. Ngunit makapatid, hindi ka tinawag ng Diyos na pabayaan ang sarili. Dahil kung pababayaan mo ang sarili mo, ano ang may bibigay mo sa iba? Kung ikaw ay ubos na, paano ka pa magmamahal? Mga kapatid, ang pagmamahal sa sarili ay hindi kalaban nege pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Sa katunayan, ito ang tumutulong upang manatili ang kakayahan mong magmahal. Mahina, mabagal, malalim. Kapag inalagaan mo ang sarili mo, mas nagiging malinaw ang isip mo, mas nagiging bukas ang puso mo, mas nagiging matatag ang loob mo. At mula ron, mas kaya mong mahalin ang Diyos, hindi mula sa pagod, kundi mula sa kapayapaan. Mas kaya mong mahalin ang kapwa, hindi mula sa obligasyon, kundi mula sa kagalakan. Mga kapatid, hindi mo kailangang maging lahat para sa lahat. Hindi mo kailangang sagutin ang bawat tawag. Hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo para lamang patunayan ang pag-ibig mo. Bumagal, naging mas malambing ang tinik. Minsan, ang pinakamalalim na anyo nga, pananampalataya, ay ang marunong kang huminto. Huminto at magpahinga. Huminto at mag-alaga sa sarili. Huminto at magtiwala na ang Diyos, ang kumikilos kahit ikaw ay nakpapahinga. Sandaling katahimikan ngayon, kung ikaw ay pagod na, kung pakiramdam mo ay ubos ka na, kung matagal mo nang pinababayaan ang sarili mo, marahil ito na ang paanyaya ng Diyos sa iyo. Alakan mo rin ang sarili mo. Pagtatapos tahimik, malalim, dahil ang buhay ay magpapatuloy kahit wala ka. Ngunit ang puso mo ay hindi dapat maiwan. At kapag inalagaan mo ang sarili mo, mapapanatili mo ang kakayahang magmahal. Ang Diyos at ang kapwa ng mas toto at mas tumatagal. Mga kapatid, pagkatapos ng lahat ng ating napaknilayan, may isang mensaheng napakalinaw, napakasimple, ngunit kayang baguhin ang buong buhay mo. Ang pag-ibig ay kailangang mailagay sa tamang ayos. Sandaling katahimikan, hindi lahat ay pantay-pantay. Hindi lahat ay nasa iisang antas. Ang Diyos ang una sa lahat. Siya ang pinagmumulan, nega lahat, nega pag-ibig. Siya ang pumupuno sa puso mo. Ang kapwa, ang pangalawa.
Sila ang taong tinatawag kang mahalin, paglingkuran at pag-alayan ng sarili. At ika ang huli. Bumagal ang tini, mas lalong lumalim. Parang nasa huli ka, ngunit makapatid, hindi ibig sabihin nito na wala kang halaga. Sa katunayan, ikaw ang nag-ugnay, ikaw ang tulay, ikaw ang daanan ng pag-ibig. Kung wala ka, walang daluyan ang pag-ibig. Kung sugatan ka, nahaharangan ang pagdaloy nito. Kung pinababayaan mo ang sarili mo, unti-unting naubos ang pag-ibig. Mga kapatid, kaya nga, ang pagmamahal sa sarili, kahit hindi una, ay napakahalaga pa rin. Mahina, mabagal, malalim. Isipin mo ang isang daloy ng tubig, ang Diyos, ang pinagmulan. Ang kapwa, ang patutunguhan, at ikaw ang dinaraanan ng daloy. Kung ang daan ng iyon ay wasak, barado o napabayaan, hindi dadaloy ng maayos ang tubig. Mga kapatid, hindi ikaw ang sentro ng pag-ibig, ngunit ikaw ang daan ng pag-ibig. At kung ang daan ng iyon ay hindi inaalagaan, hindi pinapagaling, hindi pinupuno, hihinto ang pagdaloy ng pag-ibig. Mahina, mabagal, malalim. Ngayon, huwag mong baliktarin ang ayos. Huwag mong unahin ang sarili mo higit sa lahat, ngunit huwag mo ring kalimutan ang sarili mo. Mamuhay ka ayon sa tamang kaayusan ng pag-ibig. Ibigin ang Diyos higit sa lahat. Ibigan ang kapwa ng dudu at alakan ang sarili ng may kababang loob. Sandaling katahimikan dahil kapag nasa tamang lugar ang lahat, magiging payapa ang puso mo. Pagtatapos, tahimik, malalim, at kapag ang pag-ibig ay nasa tamang ayos, ang buhay mo ay magiging isang daloy, hindi nahahadlangan, hindi naubos, kundi punong biyaya at tunay na buhay.